Sino ang nagpahintulot sa iyong kumain ng hita ng manok na walang paalam? 8 taon na mula nang kunin kita sa ampunan, hindi mo pa rin nababago ang ugali mong magnakaw. Nanay, ang mga masamang ugali kapag naitanim na, mahirap nang alisin. Kung hindi lang dahil sa DNA test noong 8 taon ang nakalipas na nagsabing anak mo talaga ako. Ayoko na sanang tanggapin ka. Bibigyan kita ng 10 araw. Kung hindi mo mababago ang mga masamang ugali mo, bumalik ka na lang sa ampunan. Nanay, gutom na talaga ako. Kalahating mangkok ng kanin na ang kinain mo. Gutom ka pa. Babae ka. Bakit ang dami mong kinakain? Bakit hindi ka matutulad kay Tsinsin? Pero marami pong merienda sa kwarto ni Xingxing. Sumasagot ka pa. Yunat mo ang kamay mo. Nakikilala mo na ba ang pagkakamali mo? Pulutin mo ito at kainin. Kung may susunod pa, kung gusto mo ng hita ng manok, sa basurahan ka na lang humukay. Nanay, huwag mo na pong sisihin si Ed. Hindi niya naman sinasadya. Anak ko pa naman siya. Paano ako hindi magagalit? Nanay, bukas na ang birthday ko. Ang pinakadakilang hiling ko ay masaya ka at hindi nagagalit. Ikaw talaga, Tsingkin, ang pinakamagiliw. Hindi ba sinabi kong manatili ka sa kwarto? Umuwi ka na. May mga kaklase kasing darating para kay Tsingkin. Kapag nakita ng mga kaklase niya na mayroon siyang kapatid na tulad mo, nakakahiya. Nanay, tatay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Pero may gusto po akong itanong. Sabihin mo, Paano naging sa pangalan ni Xingxin ang aking? This is na nailathala sa journal. Ah, yun pala. Tiningnan ko ang desis mo, medyo maayos naman. Gumastos lang ako ng kaunti at ipinasa para kay Xingxin. Kuya, halos kalahating taon akong nagpuyat para maisulat ang desis na iyon. Anfeng. Kahit ampon si Xingxin. At walang kaugnayan sa atin sa dugo. Siya pa rin ang bunso nating kapatid. Bakit hindi natin siya pagbigyan? Napakaliit naman ng isip mo. Nakakainis talaga. Kuya, nanay, huwag ninyo nang pagalitan si At. Kasalanan ko ang pagkuha ng kanyang desis. Esensya na, Ed. Papapangalanan ko na lang para maalis ito sa pahayagan. Tama na, maliit na bagay lang ito. Huwag nang palakihin. Anfeng, kalimutan na natin ang tungkol sa desis. Narinig mo ba? Humingi na ng tawad si Tsinsin. Ano pa ang gusto mo? Tatay, kanina pa humingi ng paumanhin sa iyo si Tsinsin. Kailangan mo ring humingi ng paumanhin sa kanya. bakit? Ako ang biktima dito. Kasi ikaw ang ate, dapat magparaya ka. Humingi ka na ng paumanhin. Paumanhin. Tsinsin, tingnan mo ang regalo ni Papa sa'yo. Wow, Ferrari 488. Salamat, Papa. Ete, huwag kang magmadaling umalis. Gabi-gabi, isasakay kita. Tsingtsin, huwag mong madumihan ang sasakyan mo. Ayos lang, mamalinis naman si Ed. Pakisamahan mo na ako, ha? Sex na. Mag-ingat kayo, ha? Narinig mo, samahan mo si Tsingtsin. Xingxin, dahan-dahan lang. Ete, ang duwag mo naman. Xingxin, parang may nabangga tayo. Tumahimik ka. Anong ginagawa mo? Gusto mo akong ipaaresto? Hindi. Gusto kong tumawag ng ambulansya para sa kanya. Patay na siya. Tawagan mo si Papa, mabilis. Tsingtsin, anong nangyari? Si ate ang nagmaneho, nakabangga siya ng tao. Ha?
Sinsin, ano nang sinasabi mo? Ikaw ang nagmaneho. Mapa, hindi ako. Bagong regalo lang ni Papa ang sasakyan. Paano ko to ada drive sa highway? Inggit lang si At sakin. Pinilit niyang kunin ang sasakyan para magmaneho. Nagmaniho ng mabilis, nakabangga, tapos ako ang isisisi. Anong klaseng anak ka ba? Sinsin, huwag kang matakot. Junkian, tumawag ka ng pulis. Ngayon ko lang ipapakulong ang walang hiya mong anak. Ma, huwag kang mag-alala. Hindi siya makakatakas sa batas. Ma, Umalis na tayo. Kahit anak ka nila, wala yun. Mas naniniwala pa rin sila sa akin. Sa ampon nilang anak, Anfeng. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Ete, nagkita ulit tayo. ang Sinsin. Sek, Ano to? Bitawan mo ako. Bitawan mo. Ang Sinsin, nakulong na nga ako dahil sa'yo. Ano pa bang gusto mo? para tumahimik ka. Pamilyaan. Isang prinsesa lang ang maaari. Saan ito? Ako. Hindi ba ako pinatay ni Ang Sinsin? ₱2,018. 4 na taon na ang nakalipas. Baka sakali. Nabuhay ako muli. Ang Sinsin. Hindi mo inaasahan ito. Nabuhay ako muli. Sa nakaraang buhay, naghangad ako ng pagmamahal, palaging nagpapakumbaba sa iyo. Ngunit itinuring ninyo akong basura. Sa buhay na ito, paiiyakin ko kayo at magmamakaawa ng kapatawaran. Gising na ang Ed. Halika't kumain ng almusal, hindi kita pagagalitan sa nangyari kahapon. Ang nangyari kahapon, ano yon? Wawala. Sabihin, sasanggalang ka ng nanay. Baka naman inapi ka na naman ni Anfeng. Hindi ako inapi ng Ete, kahapon ay aksidente lang ng Ed. Na sinira ng kutsilyo ang sapatos ko. Anfeng, sinira mo ang sapatos ng kapatid mo. Sa nakaraang buhay, natatakot akong mapalaya sa bahay. Kahit alam kong pinagbintangan ako ni Ang Sinsin, ay nagpaumanhin pa rin ng walang imik. Napakatanga ko talaga. Anong pinagtatawa mo? Babalik ako sa babala. Ang mga masamang ugali mong dinala mula sa ampunan. Kung hindi mo pa ito itatama, ikaw ay Ipapauwi mo ako. bastos. Nangahas kang sumagot sa akin. Panuntunan ng angkan ng An. Ang mga magulang ay pinakamataas. Ang lumapastangan ay papaluin ng 10 bises. Kunin mo ang panukat. Lumuhod ka at tanggapin ang parusa. Nanay, ate ko pa rin siya, ang pag-api ng ate sa kapatid. Ayos lang, naku, napakabait mo talaga. Kahit na si Tsingtsin ang humingi ng awa para sa iyo, ngayon ay bibigyan kita ng aral.
Anong ibig sabihin yan, ete? Napakawalang galang mo naman. Ibigay mo na ang panukat kay nanay. May mas walang galang pang bagay. Nangahas ka pang sumagot. Nanay, tignan mo siya. Ma, sinaktan niya ako. Bakit hindi niyo siya pinagbabawalan? Ang sinsin, tandaan mo, sa pamilya ng mga An. Ikaw lang ang walang anumang dugong kaugnay sa amin. Gago, sinong nag-utos sa'yo na magsalita ng ganyan? Ang kapal ng mukha mo. Ngayon, papatayin talaga kita. Mahal kong nanay. Bakit? Nang aakusa siya sa akin, hindi mo man lang tinanong. Isang salita lang ang sabihin ko sa kanya. At ganyan nakaawa-awa ka agad. Sek. Matapang ka na ngayon, Kung alam ko lang na magiging ganyan ka. Hindi na sana kita ipinanganak. Nga. Ang buhay ko ay galing sa'yo. Alam mo rin pala. Ang galing-galing mo, di ba? E di ibalik mo sa akin ang buhay mo. CJ. Halika, dito tumusok. Kunin mo ang buhay na ibinigay mo sa akin. Anong ginagawa mo? Nanghahamon ka ba sa akin? Hindi ako takot sa'yo. Hindi mo ba sinabing ibalik ko ang buhay ko sa'yo? Takot ka? Bastos. Ikaw. Hindi ka man lang umiwas. Ang tapang mo. Pero hindi naman nakakamatay to. Magtaksi ka na lang papuntang ospital. Ginoong An, Ginang Lin. Ibinabalik ko na sa inyo ang buhay ko. Ano ang tawag mo sa akin? Huwag kang magmadali. Mula ngayon, ako at sina Ginoong An at Ginang Lin ay tuluyan ng maghihiwalay bilang magulang at anak. Nilagdaan ko na. Kapag nilagdaan ninyo ito, magkakabisa agad. Anfeng, nagmamalaki ka na, Ang lakas ng loob mo maglaro ng paghihiwalayan. Sa harap ko, si An Chenshan. Gago. Napakagago mo. Wangma. Kunin mo ang pamalo sa silid-aklatan. Ngayon, talagang papatayin ko siya. Ginang Lin at Ginoong An. Binibigyan ko kayo ng paraan para umurong. May mga fingerprint na ni Ginang Lin ang kutsilyong ito. Kung tatawag ako ngayon ng pulis, ano sa palagay ninyo? Hindi kaya siya maisasakdal sa pagtangka sa akin? Grab ka naman, Ed. Gusto mo pa talagang ipakulong. Tumahimik ka, green tea. Anfeng, mas masahol ka pala. Aysa sa inakala ko. Mabangis na babae. Ganito pala ang tingin niyo sa akin. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Wala naman akong gustong gawin. Pirmahan ninyo lang ang kasunduan, hindi ako tatawag ng pulis. Sek. Pirma, di ba? Narito ang gusto mo. Hanggang kailan ka pa maglalaro? Huwag kang umalis, Ed. Pinuputol ko na ang relasyon ko kina An Chenshan. Pero ang galit ko sa iyo, hindi ko makakalimutan. An Chenshan, ang anak mong ito. Gusto pa akong ipakulong. Pinuputol pa ang relasyon. Aksyonan mo ba ito o hindi? Aling Wang, Ano po ang utos ninyo, Ginoong Panginoon? itigil na ang weekly allowance ni Anfeng. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magiging matigas ang ulo. Ginoong Panginoon, ito po. Ano? May problema ba? Ipaglalaban mo ba ang anak na ito? Ginoong Panginoon, ang totoo po, hindi namin binibigyan. Ng allowance si Binibining Anfeng.
Ano ang ibig mong sabihin? Noong umuwi si Binibining Anfeng makalipas ang 6 na buwan, ang dapat po sana niyang allowance ay kalahati ng kay Binibining Sinsin. Tig 30,000 bawat linggo. Pero sinabi po ng ginang na napakaraming masamang bisyo ni Binibining Anfeng. Kaya pinatigil muna namin ang allowance niya. Iyon ay, para maging karapat dapat siyang pumasok sa pamilyaan. Kailangan niyang baguhin ang mga bisyong iyon. Paano naman siya nabuhay sa paalan nitong mga nakaraang taon? Tatay, mabuti naman po ang buhay ni At sa eskwelahan. Mukhang sina John Kian at ang dalawa pa, ang palihim na nagbibigay sa kanya ng pera. Kaya pala hindi siya nagbabago kahit anong turuan. Nanay Wang, tawagin niyo si Junkian at ang iba. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaloko ang kapatid niya. Buti na lang at hindi nasaktan ang mahalagang parte. Magpahinga lang ng 2 o 3 linggo, gagaling na. Salamat, Doc. Magkano po ang bayad sa doktor? Huwag na, libre na. Salamat, Doc. Ang pagputol ng relasyon sa pamilyaan ay unang hakbang lamang. Para lumuhod sila sa pagsisisi, kailangan kumita ng pera. Kumita ng malaking pera, sapat para tignan kanila ng mataas. ₱102 piso, lahat ng ipon ko mula sa part-time. Mabuti na lang noong nakaraang buhay para mapasaya si Anjun Kian. Nag-aral ako ng stock investment. Sakto, alam ko na may ilang bull stocks ngayon. Hello, pakibili po ng Zongshi Technology. Ito ang ₱102 piso, pakibilang po. Neng, alam mo ba ang stocks? Nag-crash ang Zhongxi Technology kamakailan. Bumili ngayon ng 100 piraso na maliliit na leaks. Hahaha, sigurado po kayong bibili? Bili. Sage, Mga kuya, pustahan tayo. anong pustahan? Kung tumaas ang limit ng Zongshi Technology, hihiram ako ng ₱1,000 piso sa bawat isa, 7 araw lang. Pagkatapos, babayaran ko ng 15,000 piso bawat isa. Sage, walang problema. Tumalaga nga ang Zhongxi Technology. Ang galing mo, Nen, tama lahat. Ma'am, ang binili mong stock ay tumalaga na. Gusto mo bang ipagbili ko? Hindi muna, salamat. Tinatalo ako sa pustahan. Maganda, pwede kitang pautangin, pero kapag bumili ka ng stock, pwede bang sabay tayo? Wala problema. Nen, may cash ako. Umutang ka muna sa akin. Maganda, bigay mo account mo. Mag-transfer ako agad. Ang mga estudyante sa eskwelahang ito, mamahalin lahat. Kakaunti ang nakatira sa dorm, ang mga gamit dito. Hindi na sapat kung titira ka. Hindi kita pipilitin. Pasensya na, tita. Walang problema, tita. Kukuha muna ako ng kumot at unan. Salamat, tita. Hindi stable ang stock market, ang short term lang ang kita. Mabuti na lang at ang ilang stocks na ito ay. Nag-ipon ako ng mahigit 700,000 piso. Kailangan din isipin ang mga seryosong proyekto. Mayroon ng live selling sa mga short video. Taong 2018 ang peak ng pagbebenta sa short video. Basta magrehistro lang ako ng kumpanya ngayon. Kumuha ng mga influencer na magaling mag-perform, bigyan ng sistematikong training. Talagang maaabot ko ang oportunidad na ito. Sabihin mo nga. Sino ang palihim na nagbibigay ng perang panggastos kay Anfeng nitong mga nakaraang taon? Hindi ako pera ng pamilya. Hindi ba mayroong designated na accountant ang nag-asikaso? Wala akong oras para sa mga ganyang bagay. Abala ako sa trabaho. Wala rin akong oras para sa perang panggastos niya. Lalo na ako, araw-araw ako sa iba-ibang lugar para sa mga engagements. Sobra na ang trabaho ko. Imposible kung gayon, paano siya? Kumakain at nabubuhay sa paaralan. Nanay, baka nagnakaw si ate ng pera sa bahay. Tama. Ganun na nga siguro. Kahit anong ingat, ang magnanakaw sa sariling bahay ang pinakamahirap bantayan. Junmian, tawagan mo nga ang tarantadong iyon para umuwi. Tatay, wala akong contact number ni Anfeng. Wala rin ako. Lalo na ako. Nasa manager ko ang cellphone ko, mahigpit talaga.
Hindi pwedeng mag-add ng strangers. Tatay, nanay. Anak ninyo rin naman si Anfeng. Dapat may contact kayo sa kanya. Yung tarantadong iyon, hindi nagbago ang ugali. Bakit ko pa isa-save ang number niya? Wangma, pumunta ka rito. Wangma, meron kang contact number ni Anfeng, di ba? Tawagan mo siya, papawiin mo para magmakaawa. Ginang, wala pong cellphone si Anfeng. Wala siyang cellphone. Sa panahon ngayon, sino ang mabubuhay ng walang cellphone? Noong mga nakaraang taon, sabi ninyo, kailangang mahirapin muna si Anfeng. Para masanay, kaya hindi siya binigyan ng cellphone. Ay, nanay. Pero nakita ko si At sa paralan, may ginagamit siyang cellphone. Ano? Tiyak ninakaw niya ang pambili niyon. Tingnan ninyo ang mga mahalagang gamit at pera ninyo. Baka may nawawala. Sige, sana naman hindi nawala ang mga limited edition kong alahas. Junkian, mas maingat ka. Puntahan mo agad ang kwarto ng trantadong iyon, isa-isahin mo. Tingnan natin kung may nakuhang anumang bagay na ninakaw. Huwag kang mag-alala. Madilim ang ilaw sa basement, Ginoo. Ako ang maghahatid sa iyo. Aling Wang. Hindi ba sinabi kong dalhin mo ako sa kwarto ni Anfeng? Bakit dito tayo sa basurahan na ito? Ay. Ginoo, ito po ang kwarto ni Binibining Anfeng. Anong sinasabi mo? Parang kulungan ng baboy ang lugar na ito. Sino bang makakatiis dito? Pumasok ka at makikita mo. Kwarto nga ni Anfeng ito. Dito tumira si Binibining Anfeng sa loob ng 8 taon. Bakit siya dito tumira? Wala bang ibang kwarto sa villa? Punong-puno na ang mga kwarto sa itaas. 3 pang kwarto ang naalala ko sa basement. Nakalimutan mo na ba, Ginoo? Iyon ay inutusan mo noon. Isa ay para kay Binibining Tsingtsin bilang studio. At ang isa pa, ay para sa aso ni Binibining Tsingtsin. Kahit ang aso ay may sariling kwarto. Pero si Anfeng wala. Bakit hindi niya sinabi sa amin? Lagi nang natatakot si Binibining Anfeng na hindi siya makasundo sa pamilyang ito. Laging maingat, hindi siya makapagreklamo. At saka, kung konting pagmamalasakit lang ang ibigay ninyo, hindi sana. Sabihin mo. Hindi kita sinisisi. Hindi sana 8 taon na, hanggang ngayon hindi pa ninyo napapansin. At nakatira pa rin sa napakasamang bodega. Nahanap ko na ang aking mga magulang. Ang laki at ganda ng bahay namin. Parang ayaw sa akin ng lahat, pero okay lang. Sisikapin kong tanggapin nila ako. Ang galing ng kuya ko, 20 anyos pa lang ay tapos na ng bachelor's, master's at doctorate. Sabi ni Papa, sa kanya ipapamana ang kumpanya. Ipinapangako ko na magiging kasing galing niya ako balang araw. Isang buwan kong ginawa ang regalo sa kuya ko para sa kanyang kaarawan. Bakit hindi man lang niya tiningnan, itinapon lang sa basurahan? Hoy, Anfeng, okay lang yan. Baka ayaw lang ng kuya mo sa teddy bear. Nasira ni Tsingtsin ang pluma ng kuya ko. Natakot akong masaktan siya, kaya nagtrabaho ako. Para makabili ng kaparehong pluma. Pero bakit sinabi ng kuya ko na ako ang sumira ng pluma niya? At sinampal pa niya ako. Ang sakit. Hindi ako pinapansin ng mga magulang ko, pati ng kuya ko. Bahay ko pa ba ito? Parang ang lamig, parang naubusan ako ng hangin. Ah, ganun pala. Hindi si Xiaofeng ang kakaiba.
Tayo ang nagkamali sa kanya. Kuya, para sa'yo. Aling Wang. Huwag mong sasabihin kanino man ang tungkol sa notebook. Pupunta ako mismo sa paaralan para kay Xiaofeng. Humihingi ng paumanhin. Ay, si Anfeng pala ito. Ang tagal nating hindi nagkita. Hindi namin alam kung gumaling na ba ang mga peklat mula sa pagkapaso namin sa'yo. O hindi pa. Ano ang gusto ninyo? Sinabi ni Miss Tsingtsin na kinasuhan mo siya kahapon. Kaya inutusan niya kaming tatlo na pumunta rito para bigyan ka ng leksyon. Hulihin siya. Hubarin muna ang kanyang palda. Ipaparamdam ko sa kanya kung ano ang kahinatnan ng pagkakasala kay Miss Tsingtsin. Bitawan ninyo ako. Labag ito sa batas. Batas? Sino ang hindi nakakaalam na ang pamilya ni Miss Tsingtsin ay may kapangyarihan at impluwensya? Kahit tayo'y lumabag sa batas, madali itong maayos. Ano pa ang hinihintay ninyo? Gawin na. Tigil. Bitawan. Xiaofeng. Bakit? Pumunta ka rin ba rito para bigyan ako ng leksyon? Hindi, Xiaofeng. Kuya, ngayon ko lang nalaman na tayo ang nagkamali. Umuwi ka na sa amin. Sasabihin ko sa lahat ang totoo. Umuwi? Saan ang bahay ko? O sadyang inisip mo na nakakahiya ako sa'yo dito? Kaya gusto mong dalhin ako sa ibang lugar para saktan? Ang tangkad at gwapo mo naman. Pero, payo ko sa'yo huwag kang makialam. Kasalanan niya ito. Dahil kinasuhan niya ang taong hindi dapat kinakasuhan. Sabihin mo. Gusto kong malaman. Sino ang malaking tao na kinasuhan ni Xiaofeng? Siyempre, ang rina ng aming paaralan. Si Miss An Tsingtsin. Si Tsingtsin. Mukhang hindi mo alam. Si Miss Tsingtsin ay ang anak na babae ng pamilyang An. Mayroon din siyang kuya na sobrang protektado sa kanya, na nagngangalang An Yunqian. Siya ang kilalang tao sa Jianghai City. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. At huwag mong harapin ang galit na hindi mo dapat harapin. Narinig mo ba, An Junqian? Xiaofeng, tiyak na may malaking pagkakamali dito. Pakinggan mo ang aking paliwanag. Sige, ipaliwanag mo nga sa akin. Kayo nga, sabihin niyo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Si Tsingtsin ay kapatid ni Xiaofeng. Bakit nila ginawa yon sa kanya? Naku, akala ko talaga ay. Siya ang kuya ni Miss Tsingkin. Ngayon lang napatunayan. Pek lang pala. Anong ibig mong sabihin? Alam ng lahat sa paaralan na galing lang siya sa ampunan. Sinabi mo pa na siya ay kapatid ni Miss Tsingtsin, TSK. Sino nagsabi sa iyo na si Anfeng ay ulila? Siyempre, si Miss Tsingtsin mismo nagsabi. At siya rin ang nag-utos sa amin. Naihiwalay at bobuli si Anfeng. Tsingtsin. Bakit niya gagawin yon? Noong nakaraang taon. Si Miss Tsingtsin, binasag pa niya ang kamay niya. Umabot pa ito sa principal. Si An Junqian pa ang lumutang para ayusin ito. Kung talaga ikaw si An Junqian, bakit mo hindi alam yon? Kuya, may isang bagay sana akong hihingin ng pabor. Sabihin mo. Nakagawa ako ng kaunting gulo sa paaralan. Close ka kasi sa principal. Pwede bang tumawag ka na lang para sa akin? Ang aming Tsingtsin ay napakabuti. Anong gulo ba magagawa niya sa paaralan? Ay tumawag ka na please. sige. Hello Principal Hugh. Ako ito, Junqian. Nabalitaan ko na may nangyari kay Tsingtsin dito sa paaralan. Maliit lang naman yon, okay lang. Satisfied ka na? Salamat kuya. Alam ko naman na pinakamabuti ka sa akin. Kuya, Anong problema? ang kamay ko. Saan ka na naman nagkulang at nabalian? Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Kailangan mong baguhin itong ugaling nakuha mo sa ampunan. Hindi ako nagkulang, si Tsingtsin ang. Huwag mong sabihin na si Tsingtsin ang nanakit. Ano pang? Ngayon marunong ka na rin magbintang ng iba ha? Umalis ka na agad at pumunta sa kwarto mo, huwag mo akong istorbohin sa trabaho ko. Xiaofeng. Ito ba yung pangyayari na nabali ang buto noong isang taon? An Junqian, nagpapanggap ka lang bang hindi alam dito? Gusto mo akong ipauwi para pahirapan ako ulit? Hindi ganyan si Xiaofeng. Talagang napabayaan ka ng kuya. Pero ngayon, para talaga sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko? Kung talagang para sa ikabubuti ko, umalis ka sa mundo ko. Huwag kang magpakita sa harap ko. Sinong nagsabing pwede kang umalis? Dati, may isang bagay na hindi ko maintindihan.
Huwag kang magdaldal dito. Ngayon alam ko na, kapag mabait ka, aapihin ka, kapag matapang ka, takot sila sa'yo. Kailangan kong sabihin ang totoo kay at San. Para tulungan nila sa pagpapaliwanag kay Xiao Feng. Sana hindi sinasadya ni Xinxin. Cellphone. Hello, MS Tsintsin. Ang ipinag-utos ninyo tungkol sa pag-ayos ng Anfeng. Mom, Dad, Xinxin, San, anong nangyari sa inyo? Nawawala ang relo ni Lee. Ang relong yon, noong nilagdaan ako bilang endorser ng Cartier. Ito ay special na ginawa para sa akin. Isa lang sa buong mundo. Hanapin natin ulit, baka nakalimutan lang sa ibang lugar. Hindi na kailangang hanapin. Siyempre ninakaw ng yon, nagreklamo na ako sa pulis. Madaling panahon, huhulihin siya ng mga pulis. Mom, bakit hindi mo muna inalam ang katotohanan? Bakit pa kay Hindi na kailangan, ganun talaga siya. Hindi na magbabago. San? Mom, Dad, simulat sa pool. Masyado tayong nagkamali ng pag-unawa kay Xiao Feng. Anong maling pag-unawa? Ang sama-sama ng ugali niya. Nakikita naman natin lahat, di ba? Hindi, kuya. Ikaw ang pinakamatindi magsalita tungkol sa kanya. Bakit ngayon, ipinagtatanggol mo pa siya? Nagkamali ka ba ng iniinom? Ako. Tama na, huwag nang magsalita. Kapag dinala na siya ng pulis, malalaman natin ang lahat. CJ. Kahit second hand lang, may cellphone na rin ako. Na talagang akin. Anfeng, hinahanap ka ng mga pulis. Ikaw ba si Anfeng? Ako nga. Ano po ang problema? May reklamo, pinaghihinalaan kang nagnakaw. Sumama ka sa amin. Ako magnanakaw. Kanino? Ang pamilyaan. Sige, sasama ako sa inyo. Hoy. Bumalik na ang asong taksil, kumakain sa loob ngunit nagnanakaw sa sariling bahay. Anfeng, nasaan ang relo ko? Anong relo? Nagkukunwari ka pa. Yung custom Cartier watch ko. Anong kinalaman ko dyan? Ang mga anak ko, magaganda ang ugali, matatalino at may pinag-aralan. Ikaw lang ang puno ng masamang bisyo at paulit-ulit na sinasaway, ngunit di nagbabago. Kung hindi ikaw ang magnanakaw, sino pa? May ibang magnanakaw. Si Ang Singsin ito. Walang anumang dugongan sa kanya. Sino ang nakakaalam kung hindi siya ang may masamang hangarin mula sa simula? Ang kapal ng mukha. Nagbibitaw ka pa ng kasinungalingan kay Jinsin. Paano ka naging ate? Tamad na akong makipagtalo sa inyo. Ebidensya. Ipakita mo ang ebidensya sa ako amin. Ebidensya. Sakto, may saksi kami. Wangma. Wangma, sabihin mo. Noong nakaraang linggo, nakita mo ba siya? Pumasok sa kwarto ni Lee. Opo, ginang, pero malinaw ang ebidensya. Tatanggihan mo pa ba? Noong nakaraang linggo, pumasok nga ako sa kwarto ni Anli. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay pumasok ako para magnakaw. Pumasok ka sa kwarto ko. Kung hindi para magnakaw, para saan? Sana hindi ka na lang dinala dito ng mga magulang namin noong 8 taon na ang nakalilipas. Nagsisisi talaga ako na pumasok ako noon. Anong gagawin? Bukas na ang konsyerto. Ano nangyari? Bakit ka nagmamadali? May konsyerto ako bukas. May isang damit pang performansya akong nasira. Maamin ang tinawag ng disenyador ng kumpanya, wala ka rin makakumpuni. Isang damit lang yan. Kung hindi kaya, palitan mo na lang. Ma, yan ang espesyal na damit na idinisenyo para sa akin na fan club. Kung hindi ko yan may susuot, magkakagulo ang anak mo bukas. Sigish, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko ang iba para magtanong. Ma. Salamat. Anong salamat? Wala naman akong ginawa. Sa wakas, may magagawa na naman ako para kay Sanjay. Ngayon na naaalala ko, gusto kong sampalin ang sarili ko. Anong sinasabi mo sa sarili mo? Bilisan mo at ibalik mo ang relo. Kung hindi mo ibabalik, babaliin ko ang maruming kamay mo. Anli, hindi ko ninakaw ang relo mo. Ngunit masasabi ko sa iyo kung ano ang ginawa ko sa kwarto mo. Magdahilan ka pa.
Isang linggo na ang nakalilipas, may banda ang grupo mo sa Jiang High City. Ngunit sa gabi bago ang palabas, nasira ang damit mo pang performansya. Alam ng lahat yon. Pumasok ako sa kwarto mo. Para lang ayusin ang costume mo sa show. Sinasabi mong ikaw ang nag-ayos ng costume ko? Ang daming high-end designer ng kumpanya ko. Wala silang nagawa. Ikaw, isang inampon mula sa orphanage. Ano ba alam mo? Sinasabi ko lang ang totoo, hindi ko kailangang ipaliwanag. Huwag kang magpaligoy-ligoy, ibigay mo na ang relo. Sige, sasabihin ko na kung nasaan ang relo. Tingnan mo, sabi ko na magnanakaw ito. Nakakahiya sa pamilyaan. Mom, Dad, may bisita tayo. Huwag kayong magpaka-istambay sa harap nila. Si Tsinkin talaga ang maunawain. Hindi tulad ng isang ingrato. Inalagaan, tapos kinain pa ang kamay na nagpakain. Huwag kang magmadali, malalaman natin kung sino ang ingrato. Wang Ma, halika rito. MS Anfeng. Samahan mo ang mga pulis. At halughugin ang kwarto ni Ang Sing Sing. Baka mahanap natin ang ninakaw. Anong gagawin mo? Isasangkot mo na naman ako. Sangkot o hindi, makikita natin. Pakiusap, samahan mo ka. Ito. Wang Ma, samahan mo sila. Si Tsingtsin ay mabait at maunawain. Hindi siya gagawa ng mga pagnanakaw. Gusto kong malaman kung ano ang balak nitong isa. Nahanap na ang ninakaw. Nasa kwarto mismo ni Ansinsin. Ang relo ko, salamat sa Diyos, nahanap din. Ngayong malinaw na ang lahat. En Matlinyuru. Pwede bang dalhin na ng mga pulis ang suspect? Pakiusap, sumama ka sa amin. Hoy mga pulis, iko-cancel na namin ang kaso. Siguro naglalaro lang ang anak ko, at hindi sinasadyang kinuha ang gamit ni San. Misunderstanding lang ito. Ayos na ang problema. Umalis na muna kami. Salamat sa inyong dalawa. AMM. Ano, bakit mo isinangkot si Tsingtsin? Ako ang nagsangkot. En Matlinyuru, bulag ka ba? Ang ninakaw na ito. Hanap mo ka ba naman? AME, siguradong ikaw ang kumuha ng relo ni Lee at inilagay sa kwarto ni Tsingtsin para isangkot siya. Kung hindi, paano mo malalaman kung nasaan ang relo? Anfeng, bigyan mo kami ng paliwanag. Wala akong obligasyon. Ang kapal ng mukha mo. Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan? An Shenshan, huwag mong kalimutan. Wala na tayong relasyon. Ikaw. Xiao Feng. Ayaw akong paalisin ni An ang panganay. Bastos. Sabi ng nanay at tatay, sobrang yabang mo daw nitong nakaraan. Una akong hindi naniwala. Pero ngayon, nakikita ko na. Ngayon, palambutin ni San ang buto mo. Laosan. Xiao Feng, umalis ka muna. Kapag tama na ang panahon, ulitin kitang imbitahan. Hindi na kailangan. Paano ako makakapasok sa palasyong ito? Wang Ma. Sinong nag-utos na maglagay ka ng tubig na kumukulo? Gusto mo ba akong patayin? Ginoo, huwag kang magalit, papalitan ko agad. Nanay, talagang hindi ako nagnakaw ng relo. Sigish, huwag kang matakot, naniniwala ako sa'yo. Kahit ikaw ang kumuha, hindi ka sisisihin ni Nanay o ni San. Hindi ka namin sisisihin. Dalhin kita sa isang lugar. Anong lugar? Malalaman mo pagdating doon. Kuya, bakit may ganoong kalat na kwarto sa bahay natin? Anong ginagawa ni Wang Ma? Huwag mo nang isipin si Wang Ma, hulaan mo, kaninong kwarto ito. Yung kay Xiaofeng, yung bastos. Kuya, bakit mo ko sinasaktan? Halika rito. Halika, tingnan mong mabuti. Kapag nakita mo na, iniisip mo pa rin na bastos siya. Mas masahol ka pa sa hayop. Tingnan mo,
Impossible to. Hindi ako naniniwala, impossible. Peke ito. Alam mo sa sarili mo kung totoo o peke, isip-isipin mo. Gaano karami ang ginawa ni Xiaofeng para sa'yo? Pinagsama-sama niya ang mga fans mo, nagdala ng traffic, gumawa ng trabaho sa likod. Yung paborito mong damit. Si Xiaofeng din ang gumawa. Kaya pala marunong siyang mag-ayos. Kuya, Gaano karami ang ginawa ni Xiaofeng para sa atin? Paano natin siya tinrato? Paano siya tinrato ng nanay at tatay? Itinuring natin siyang parang ipis, winasak ang kanyang dignidad. Sinayang ang kanyang kabutihan, hindi siya hayop. Kami ang boss. Anong gagawin natin? pag-isipan ng mabuti. Paano natin maibabalik si Xiaofeng? Boss. May pag-asa pa ba tayong magbayad puri? Hindi na mababawi ang pinsalang ginawa natin kay Xiaofeng. Gawin na lang natin ang lahat ng makakaya. Para mapatawad tayo ni Xiaofeng. MSN, 200 square meters ang buong opisina. Kayang magkasya ng 50 empleyado, 200K ang taunang upa. Kung ngayon kayo magdedesisyon, 20% discount. Card. Sige, gagawa na ako ng kontrata, sandali lang po. limagi mula sa stocks, minus sa upa, 50 na lang natira. Sapat para sa umpisa ng kumpanya. And family, huwag kayong mag-alala, hindi magtatagal. MSN. Heto na ang kontrata, tingnan niyo po. Ano po ang pangalan ng kumpanya ninyo? Rising Wind Media. Boss, 7 araw na tayong pumupunta sa eskwela. Lagi na lang sinasabi ng advisor na absent siya. Huwag naman sana, may nangyaring masama. Siguro naman wala. Hoy, advisor. Nagpa-withdraw na ng enrollment si Anfeng. Alam mo ba kung saan siya pupunta? Sige, salamat. Anong sabi? Anong sabi? Nagbebenta na raw si Anfeng. Nagbibenta? Sabi ng advisor, may nakakita raw. Sa sales department ng isang building. Kasalanan natin ito. Tara, hanapin natin siya. Hi, ano ng pangalan mo? Ako si Zhao Zhao. Tawagin niyo na lang akong Xiao Zhao. Nasaan po si Boss An? Kailan po magsisimula ang interview? Ako si Anfeng. Ang bata mo pala, Boss An. Nagsisisi ka bang pumunta rito? Hindi naman. Dahil sa vision ng kumpanya, kaya ako narito. Boss An, naniniwala ka bang magiging sikat? Ang pagbebenta sa short videos. Siyempre. Naniniwala ako sa iyong paningin. Sige, ikaw ay nahara na. Ganun lang, parang ang dali. Nakita ko na ang iyong profile, galing ka sa Tsinghua at Peking. Isang karangalan na mapunta ka rito sa amin. Sige, mag-ayos ka at sumama ka sa akin sa headquarters ng Daoshu. Boss An, bakit tayo pupunta sa headquarters ng Daoshu? Para sa short video e-commerce, natural na kailangan natin kausapin sila. Tungkol sa live streaming e-commerce traffic support. Tayo lang dalawa, papapasukin kaya tayo. Huwag kang mag-alala. Xiaofeng. Huwag muna kayong magalit, pakinggan niyo muna si Kuya San, okay? Wala akong oras. Xiaofeng. Ang pagdaramdam mo sa amin ay isang bagay, ang pag-drop out mo ay ibang bagay. Huwag kang magpakatigas sa amin. Sa tingin mo ba, dahil nag-drop out ako, wala na kayong kontrol sa akin? Hindi, Xiaofeng, para sa ikabubuti mo ito. Para sa ikabubuti ko, si Ann ang sikat na artista. Ang inyong karumihan at kahihiyan baka hindi nyo alam. Xiaofeng, ang may kamay ngayon. Narito kami ngayon hindi lang para payuhan ka, kundi para humingi ng tawad. Parang kunehong nagdadala ng regalo. Kung mayroon kayong masamang balak, gawin nyo na. Huwag kayong magpanggap. Bitawan mo ako. Ano ang kailangan para patawarin mo kami? Patawarin kayo. Hindi kailanman. Ano ang balak mong gawin? May pagkakamali si Kuya San. Hindi ko hinihiling ang iyong kapatawaran. Ngunit sana ay magpatuloy ka sa pag-aral. Pa sa iyong kinabukasan.
Ano ang ginagawa nila? Ang ingay. Hindi ba't ito ang sikat na idol group? Si Anli, ang leader ng Star. Bakit siya lumuluhod? Malaking balita ito. Sino ba ang babae na ito? Kayang magpaluhod kay Anli para humingi ng tawad? Mabuti si Ann, ang sikat na artista. Ang palabas na ito ay paggamit sa iyong katanyagan. Gusto mong gamitin ang iyong mga fans para ibuli ako online. Para ipahamak ako. Tama na, huwag nang kumuha. Ayaw niyo bang makasuhan? Umalis na tayo. Xiaofeng, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sa pagkabigla ko lang. Wala akong pakialam kung ano ang gusto mong gawin ngayon. Basta huwag mong galawin ang aking limitasyon, kung hindi magpapakatapat ako sa inyo. Xiao tayo na. Xiaofeng. Huwag nang habulin. Masyado ng sobra. Ano ang gagawin natin? Sundan natin ang palihim para makita ang gagawin niya. Sage. Na, kontakin mo ang kumpanya mo para sa UA. Huwag hayaang lumabas ang nangyari kanina. Alam ko na. Anong ginagawa ni Xiaofeng sa headquarters ng Gaoshu? Nagbibenta ba siya ng personal? Siguro, Kahit ako, hindi makakapasok ng basta-basta ng walang IE. Baka mapalaya si Xiaofeng mamaya. masyado pang bata talaga. Kuya, kung mapalaya si Xiaofeng, dapat ba tayong lumabas? Hindi na natin dapat pahintulutang masaktan pa si Xiaofeng. MSN. Ay, kuya, hindi ba yan si Manager Zhang ng Gaoshu Group? Bakit siya mismo ang sumalubong kay Xiaofeng? Walang katuturan. MSN, ang proposal mo sa live streaming at pagbebenta. Nabasa ko na, pero ang mas nakakagulat. Ang author ng proposal ay napakabata pa. Salamat sa pag-aproba, Manager Sang. Balik tayo sa usapan, MSN, sa tingin mo sa hinaharap. Ang pinakamataas na daily GME ng live streaming at pagbebenta ay magkano? 27. 27 milyon, magandang numero yan. Mali ang pagkaunawa mo, Manager Sang. 2.7 bilyon. Ano? 27 bilyon? MSN, hindi ka nagbibiro? Xiao Zhao. Manager Zhang, alam kong ang pagbibigay ng maling impormasyon ay malaking kasalanan sa negosyo, kaya kahapon gumawa ako ng trend analysis table ng buong gabi. Gumamit ng data mula sa iba't ibang platform para patunayan. Manager Zhang, tingnan mo ito. MSN, napakakumpleto ng proposal mo. Pero hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap, kaya ganito. Bibigyan ko kayo ng pilot live streaming room. Ang online traffic ay maaaring suportahan ng hanggang 1,000 katao. Pagkatapos ng live stream, kung ang daily transaction ninyo ay maaaring umabot ng 100,000, ilalabas namin ang traffic para sa live streaming room ng inyong kumpanya. Walang problema. Sige, papagawa ko ng kontrata. Ang galing mo talaga, Boss Ann. Malaking proyekto agad ang nahawakan mo. Simula pa lang yan. Xiao Zhao, kontakin mo ang mga TikTok vlogger na to. Boss Ann, gusto mo silang iseng? Si Eggy, si Teacher Dong na nagtuturo ng Chinese. Yung mag-asawang puppy couple, kaya-kaya nila. Siguradong kaya. Manager Zhang, sandali lang po. Ah, si Boss Ann, ang presidente ng Anshi Group. Kumusta po kayo? Ano po ang biglaan ninyong pagpunta rito? Ang kapatid namin ang nag-door to door, pero baguhan lang siya. Nag-aalala kami, kaya sumunod kami ng palihim. Ang kapatid ninyo? Yung kasama mong umakyat kanina. Ah, si MS Anfeng po. Kapatid ninyo pala siya. Kaya pala, sabi ko na nga ba't ang galing niya? Galing pala sa magandang pamilya. Sobra naman po, Manager Zhang. Nagbebenta lang naman siya. Pero yung benta niya, kung magtagumpay. Malayo na yan. Nagtatrabaho si MSN. May 2 kuya pang sumusubaybay. Mukhang sobrang minamahal siya sa pamilya. Hello, ma? Ano? Lumabas na ang Math Olympiad score ni Bonso? Number 1 sa buong bansa? Galing. Pupunta raw ang Tsinghua at Peking University para i-recruit siya. Sa gabi, para kay Bonso. Sage, alam ko na. Talagang matalino ang kapatid ninyo. Hindi naman po. Mauna na po ako sa trabaho. CJ, Ang victory party ni Kuya Sinsin. Isasama ba natin si Xiaofeng? textan ko siya. Bahala na siya kung pupunta. May number ka ng cellphone ni Xiaofeng? Hiningi ko sa advisor niya. Pero may kakaiba. Sabi ni Xingxin, matagal nang may cellphone si Xiaofeng.
Pero sabi ng advisor niya, noong nakaraang linggo lang bumili si Xiaofeng ng second hand. Baka nakalimutan lang ni Tsintsin. Bilisan natin, mahuhuli na tayo. Anong nangyari, Boss An? Ang kapal ng mukha ng babaeng yun. Tinatamasa niya ang pinaghirapan ko. Anong gagawin natin? Sinong walang hiya? Ang akin, mas mabuting masira kaysa makuha niya. Hindi rin ito dapat mahulog sa kanyang mga kamay. Wala naman akong ginawang masama sa inyo. Bakit ninyo ako laging inaapi? Walang dahilan. Ang kahinaan ay kasalanan mismo. Tsintsin, Hindi mo pwedeng tawagin ng direkta ang pangalan ni Miss Tsintsin. Lumabas muna kayo. Kami lang dalawa ang mag-usap. Lumuhod ka. Ete, may hihilingin ako sa iyo. Tsintsin, ako ang ate mo. Kailangan bang ulitin ko pa? Ete, bukas na ang national competition ng Math Olympiad. Gusto kong palitan mo ang pangalan sa exam, paper mo ng pangalan ko. Palitan ng pangalan sa papel? Paano yan? Mahigpit na ngayon ang mga exam. Naayos ko na. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Tandaan mo, gusto ko maging number 1 sa buong bansa. Sa galing mo sa pag-aral, siguradong makukuha mo yan. Xiao Zhao, samahan mo ako sa isang lugar. Bibigyan ko ang aking kapatid ng isang regalo. Ngayong araw, dito tayo magkakasamang sasaksi sa isang magandang sandali. Mag-aral na si An Tsintsin. Binabati kita sa pagwawagi bilang pangunahing kampiyon sa National Math Olympiad. At binabati rin kita sa iyong espesyal na pagtanggap sa Tsinghua University. Mag-aral na si An Tsintsin. Pumarito ka sa entablado at tanggapin ang iyong karangalan. Salamat sa inyong lahat. Talagang karapat-dapat ang aking anak. Magaling sa pag-aral at magalang pa. Hindi katulad ni Anfeng. Masayang araw ito. Huwag nating banggitin ang mga nakakasama ng loob. Kaya ngayon, tinatawagan namin si President Hu at Director Wang ng Tsinghua University na pumarito sa entablado upang bigyan ng parangal si An Tsintsin. Salamat, Director Wang. Binabati kita. Mag-aral na An Tsintsin. Salamat, President. Ikaw ang bida ngayong araw. Ibahagi mo ang iyong mensahe. Salamat sa inyong lahat. Ang aking mga taon ng pagsisikap ay nagbunga na. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang aking pamilya sa suporta nila. Ipapakilala ko sa inyo ang aking mga magulang. Kumusta po kayong lahat? Salamat sa inyong pagpunta. Pangalawa, gusto kong pasalamatan ang aking mga kuya. Siya ang sikat na artista na si An Lee. Siya pala ang kuya ni An Tsintsin. Yung pinakamatangkad, nakita mo ba? Siya si An Zhongqian, ang nangungunang young entrepreneur sa lungsod ng Shanghai. Maraming salamat din sa inyong lahat sa pagdalo. Na-thank you na ang parents, na-thank you na ang mga kuya. Yung ate, bakit hindi ka rin magpasalamat? Anak, ano ang ginagawa mo rito? Siyempre, dumating ako para batiin ang aking kapatid na babae. Nanay, huwag kang mag-alala. Mabait at maunawain ang ko. Tiyak na hindi siya gagawa ng kalokohan sa ganitong lugar. Mas malaga pa ang aming Tsintsin, hindi tulad nito. Nagpapasalamat din ako sa pagpunta ng ko sa aking victory party. Sana ay masyahan ka, Ed. Huwag kang magdagdag ng hindi kinakailangang problema. Nagbabanta ka pa sa akin. Ete, ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Nasa harap ng maraming tao tayo. Kailangan mo ring panatilihin ang iyong mabait na imahe, kung hindi. Sa ugali mo, matagal mo na akong sinampal. Anak, ano ang pinagsasasabi mo? John Kian. Palayasin ang taong iyan na puno ng masasamang salita. Estudyante, saang seksyon ka? Kung ayaw mo magkaroon ng disciplinary action, umalis ka na rito. Binibini si An Tsintsin.
ay isang sikat na estudyante sa aming paaralan. Huwag kang magsalita nang walang basehan. Mabuti. Ikaw at kayong lahat. Ay naniniwala ba na si Ang Sinsin ay isang masunurin, responsable at masigasig na babae? Isang huwaran para sa mga kapwa estudyante. Yun yan, hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Palayasin siya. Tatay, huwag kang magmadali. Makinig muna tayo kay Xiaofeng. Sige, ngayon ko lang lalantarin ang kanyang tunay na kulay. Tingnan ninyo kung anong demonyo ang nakatago sa kanyang kaluluwa. Huwag kang magmadali. Ito pa lang ang simula. Gago. Napakagago. Gusto ba niyang guluhin ang lahat? Talin ninyo siya at dalhin sa bahay. Susuntukin ko siya hanggang mamatay. Kuya, San, bakit kayo nawawala sa oras na kailangan kayo? Tatay, ako na ang bahala. Kalokohan ito. Estudyante, kung hindi mo malinaw na ipapaliwanag ang nangyari ngayon, hindi lang disciplinary action ang abutin mo. Ano nang nagmamadali? Hindi mo ba nakikita na abala ako? Sige, ngayon ka talaga mamamatay. Presidente Hugh, pasensya na. Nag-drop out na ako. Kaya kahit anong disciplinary action ang ibigay mo, wala itong saysay. Kahit nag-drop out ka na, nagdulot ka ng kaguluhan sa publiko. Kung i-report ka sa pulis, malaki ang problema mo. President Hugh, baka gusto mong hintayin mong matapos ako bago ka magdesisyon kung magre-report ka sa pulis o hindi. Sige, gusto kong malaman kung ano ang masasabi mo. Anfeng, kung magsasalita ka ng kung ano-ano, bubunutin ko ang dila mo. Ang paliwanag, simple lang. Ang Olympiad mas score ni Ang Sinsin ay peke. Ayos, Anfeng. Binigyan na kita ng pagkakataon. Huwag kang magsisisi. Tawagin mo akong ate ng maayos. Ikaw, Nagsiselos ka lang kay Tsingtsin kasi mas magaling siya sa'yo. Sa bahay na lang namin ito pag-uusapan. Pero kung magkakalat ka ng sismis tungkol kay Tsingtsin sa harap ng maraming tao, huwag kang magtaka kung ipagkanulo ka namin. Gusto kong makita kung paano mo kami ipagkakanulo. Ang paggawa ng peking kwento at paninirang puri sa publiko, kung malubha, maaaring parusahan ng hanggang 3 taong pagkabilanggo, pagkakakulong o pagpigil. Sige, magreklamo ka sa pulis. Ayaw mong tanggapin ang kabaitan? Kuya huwag kang magreklamo sa pulis. Masisira ang reputasyon ng pamilyaan. Malinis ang konsensya natin. Wala tayong dapat ikatakot. Wala akong kasalanan. Tsingtsin, pesensya na sa'yo. Nakakalungkot na may ganitong tao sa pamilya natin. Magreklamo sa pulis. Hindi na mapipigilan ang batang ito. Ipakulong na lang para magbago. Sek, Classmate, sinasabi mo bang fake ang Olympiad math score ni Ang Sinsin? Pananagutan mo sa batas ang pagpapakalat ng maling balita. Alam ko, Sige, ipakita mo. Anong ebidensya mo na fake ang score ni Ang Sinsin? Fake ang score ni Ang Sinsin. ako ang ebidensya. Dahil ginamit niya ang score ko. AME, imposibleng ginamit niya ang Olympiad math score mo, classmate. Classmate, bago namin ipinadala ang admission notice, sinuri na namin ang lahat ng academic record ni Ang Sinsin. Sa loob ng 3 taon sa high school, lagi siyang nasa top 3 sa math sa buong high school. Hindi naman kagila-gilalas ang mga score niya, pero makatwiran na magtup siya sa Olympiad kung nag-excel siya. Akala ko may magagawa ang batang ito. Puro salita lang pala. AME, alam ng lahat. Na maraming awards si Tsingtsin mula pagkabata. Ikaw, galing ka sa orphanage, isa kang bastos. At nangangarap ka pang sabihing ginamit ni Tsingtsin ang score mo. Nakakatawa talaga. Sinasabi mong ginaya ni Tsingtsin ang Math Olympiad score. Paano mo nasabi yan? Hindi ko ginaya ang Math Olympiad score mo. Principal Hu, Director Wang, kailangan niyo akong tulungan. Principal Hugh, pwede niyo i-check ang past grades ko sa school system. Para malaman niyo. Ayaw mo talagang tumigil hanggat di nakikita ang katotohanan. Sige, ibibigay ko yan sa'yo. Kunin ang computer.
Ano ulit pangalan mo? Anfeng. AME. Nung nakaraang buwan, 50 lang math score mo. Hindi ka man lang pumasa. Isang estudyanteng bagsak, nagsasalita pa ng malakas. Sinasabing siya ang nakakuha ng first place sa Math Olympiad. Grabe, nakakatawa. Ang laki na ng gulo, mahirap na itong ayusin. May ebidensya, pagdating ng pulis, siguradong tapos siya. Estudyante, hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin? Anfeng. Anfeng Tsinsin. Okay, ilan score mo sa exam? Pakita mo sa akin ang test paper. Perfect score yan, 100. Masaya siguro si mama at papa kapag nakita nila to. Huwag mong pinitin ang test paper ko. Tsinsin, huwag mong pinitin ang test paper ko. Ate, babala lang sa mga susunod na exams. Huwag kang lalampas ng 60, narinig mo? Bakit? Wala kang karapatang magtanong, utos to Si mama, papa at kuya, lahat sila, ako ang paborito. Kung ayaw mong bumalik sa orphanage, huwag kang sumuway sa akin. Sige, susunod ako, huwag mo akong paalisin ni mama at papa. Director Wang, Principal Hugh, tingnan ninyo. Lahat ng past grades ko. Sigish, ayaw mo talagang tumigil hanggat di nakikita ang katotohanan. Ano? Sa loob ng 3 taon, 50 lang palagi ang math score niya. Estudyante, kontrolado mo ba ang score mo? Impossible. May problema siguro sa system. Principal Hu, walang problema sa system. Ha? Laging eksaktong 50 sa bawat exam. Nakakatakot naman yon. Kaya pala laging determinado siya. Nakatago pala siyang expert. Medyo naniniwala na ako ngayon. Naginaya ni Ansinsin ang math score niya. Impossible. Isang anak na galing sa orphanage. Paano siya naging napakagaling sa pag-aral? Huwag magmadali, 50 lang naman ang pinanatili niyang score. Marami ang kayang gawin yan, tulad ni Jun Kian. Pa, hindi ko kaya yung ganyang level. Nga pa, 3 taon sa high school, buwan-buwan may exam. Daan-daan na exams, pareho ang score palagi. Nakakagulat talaga. Ang Tsinsin. Ang peke pa rin. Kahit gaano ka pa kaganda ang ipakita mo. Sa madilim na sulok, daga ka pa rin. Na marumi. Parang siya, tingin ng lahat mataas ang posisyon. Ang panganay na prinsesa ng pamilyang An. Pero sa totoo lang, wala kang anumang dugungan. Isang peking mayaman na nang aagaw ng pugad. Kalokohan, purong kasinungalingan. Mali ba ang sinabi ko? Siyempre, sobrang mali. Sige, ipaliwanag mo. Inaakusahan mo si Tsinsin na ginamit ang score mo. Kung ikaw ang naghahabla, dapat alam ng lahat. Hindi pwedeng maging testigo ang naghahabla. Tama. Kahit kaya ni Anfeng ang mag-control ng score, hindi ibig sabihin totoo lahat ng sinasabi niya. Si Ansinsin ang diyosa ng paralan natin. Walang ebidensya, hindi ako naniniwala na nang-agaw siya ng score. Si Lau talaga, gintong abogado. Nang Jianghai, hawak agad ang league nitong ahas. Tignan natin kung paano siya magdadahilan. Tama si Kuya Kahit kaya mo ang mag-control ng score, hindi mo pwedeng basta sabihin na ang score ko ay ninakaw sa'yo. Malapit ka nang mamatay, bakit ka ngumiti? Nakakatawa kayo. Anong nakakatawa? Hindi man ako pwedeng maging testigo, hindi ibig sabihin wala akong ebidensya. Impossible. Malinaw na. Gusto mong sabihin bago mo ako dinala sa abandoned corridor. Walang kikisi. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ano to? Voice recorder. Hindi ako naniniwala. Bigyan mo ako. Ang Tsinsin, bakit ka nagmamadali? Alam kong may hinanakit ka sa akin. Akala ko'y inagaw ko ang pagmamahal ng magulang mo sa'yo. Pero hindi mo naman pwedeng basta-basta akong pagbintangan. Tsinsin, huwag kang mag-alala. Ang malinis, malilinis. Paninirang puri at pagpapaatang. Kailangan bang umabot pa to? Sa legal na usapin bago ka tumigil? Segish, tatawag ako ng pulis. Tingnan natin kung gaano ka kaingat. Ano yon? Gusto ko pa ring bigyan ng pagkakataon si Ed. Ikaw, napakalambot ng puso mo. Sa tingin ko, hindi yon pagiging mabait, kundi takot. Ansande, kung ganoon ka kagustong magreklamo sa pulis, pagbibigyan kita. Pasok na po kayo, mga kapulisan.
Hindi ba ako ang nagreklamo? Bakit kasama ng mga pulis ang mga tao? Nang maliit na binhi. Nagkataon lang. Kahit ano pa, tapos na siya ngayon. MS Anfeng, kayo po ba ang nagreklamo? Opo, kapulisan. Ako po ang nagreklamo. Gusto ko po siyang ipahuli. MS, pakisabi po ng detalyado. Ngayon po dapat ay selebrasyon para sa aking anak na si Tsingtsing, na nanguna sa pambansang Math Olympiad. Pero nang dumating itong si Anfeng, sinabi niyang ginaya lang ng anak ko ang kanyang resulta. At gumamit pa ng sirang voice recorder para siraan siya. MS, kilala niyo po ba si MS Anfeng? Kilala. Bakit? Ano po ang relasyon niyo? Siya ang pinagsisisihan kong anak. Anak mo pala siya? Akala ko. Kaaway mo siya. Hoy, ano ba ibig mong sabihin? Naimbestigahan na namin. Si MS Anfeng ang biktima. Sa pagiging agresibo mo kanina. Akala ko siya ang nang-api. Kapulisan, mali po kayo. Ako po ang nagreklamo. Paano siya naging biktima? Kayo ang nagreklamo, kami ang tumugon. Kaya isang kaso na ito ngayon. Kaya, ang anak kong si Tsingtsing ay ginaya ang resulta ni Anfeng. Hindi. Nasaan ang ebidensya? Narito. Diyos ko! Si Tsingtsing talagang ginamit ang resulta ng iba. Nakakagulat naman. Maganda sa labas, bulok sa loob. Director Wang. Tungkol sa special admission notice ni Tsingtsing, desisyon ng paaralan namin na bawiin ang opisyal na. Director Wang. Ang voice recorder ni Tsingtsing ay may kinalaman sa paggawa ng peking ebidensya. Pwedeng maliit o malaki ang kaso. Mag-ingat ka sa susunod. Alam mo ba? Pasensya na. Okay. Salamat. Boss Ann, okay ka lang ba? Okay lang. Tungkol lang sa peking ebidensya, napagsabihan lang ako. Hindi ba talaga ebidensya yung voice recorder na yon? Siyempre, hindi. Noong araw na dinala ako ni Tsingtsing sa abandonadong hallway, hinanap ako, imposibleng makapagtago ng voice recorder. Tinakot lang siya. Eh di walang kwenta yung ginawa natin ngayon? Hindi naman. Nang lumaki ang isyong ito, binigyan ito ng pansin ng DepEd at pulisya, nag-imbestiga. Natuklasan sa investigasyon na yung notes sa Math Olympiad exam ay hindi tugma kay Tsingtsing. Kaya kinansela ang kanyang mga grado. Ang galing mo, Boss Ann. Eddie, dinakip na si Tsingtsing. Hindi pa. Wala pang direktang ebidensya ngayon. Sek, hayaan muna nating magpasikat iyang Tsingtsing na yan. Nang ilang araw pa. Okay, itigil muna natin to. Nakontak mo na ba yung mga vlogger na sinabi ko? Interesado silang makipagtulungan sa atin. Sige, maghanda ng mabuti. Manalo muna tayo bukas sa pilot livestream. Tapos bilisan nating palawakin, makipagtulungan tayo sa kanila. Tsingtsing, okay ka lang ba? Kumusta ka? Nanay, okay lang ako. Si At naman. Huwag mo nang banggitin iyon. Yung sira-sirang voice recorder. Pinaniwala lang ang pulis na ebidensya. Pek namang ebidensya. Nga, di ko alam kung anong inisip ng opisyal. Nang lumaki ang gulo, kinansela pa ang mga grado mo. Inggit lang yan, di matanggap na magaling ka. Susunod, babaliin ko talaga binti niya. Tatay, nanay, huwag niyo naman sisihin si Ed. Lumaki si Ed sa orphanage. Kulang siya sa kalaman sa tamang asal. Ikaw, huwag mo na siyang ipagtatanggol. Dapat nung buntis pa lang, ipinaampon na siya. Tsingtsing, magpagaling ka. Yung mga gustong sirain ang kinabukasan mo. Pabibilangin ko sa kulungan habang buhay. Huwag kang padalos-dalos. Padalos-dalos ba ako? Yung tulad ni Anfeng, harap-harapang inaapi si Tsingtsing. Padalos-dalos pa ba ako sa'yo? Tigil ka diyan, San. Sinong nag-utos sa'yo para ipagtanggol ang taong yon? Nanay, tatay, Tsingtsing, alis ako para linisin ang aming hanay. Kuya. Kuya, Bakit ka nagmamadali? kuya, si Kuya lilinisin niya si Xiaofeng sa aming grupo. Ano? Alam mo ang paraan ni Kuya kung sinong itinakdang mamatay sa alas 3. Hindi na abot sa alas 5. Naku, naka-off ang telepono. Anong gagawin natin? Ganito na lang, hati tayo. Ikaw, umuwi ka at hanapin si Er. Ako naman, pupunta sa law office. Sino man sa atin ang unang makakita sa kanya, sabihin na ang totoo. Paano sasabihin? Ibigay mo sa kanya ang notebook ni Xiaofeng at nagtanong-tanong ako sa mga kakilala. Nawala ng visa ang resulta ni Tsingtsing. Dahil sa pandaraya sa eksamen, Talagang ginamit ni Tsingtsing ang papel ni Xiaofeng. at kinumpara ko ang sulat sa papel.
Sa sulat kamay ni Xiaofeng. Eksaktong magkapareho. Hindi. Paano niya nagawa yon? Mukha siyang inosente at mabait. Pero talagang malalim ang pag-iisip. Nadaya tayong lahat. Kailangan nating magmadali. Kuya, magkahiwalay tayong maghanap kay Kuya Ed. CJ, Wala pang isang oras ang live, umabot na sa 100,000 pesos ang benta. Ang galing-galing mo, Boss Ann. Lahat tayo ang may ambag. Hello, Manager Sang. MS Ann, nagawa mo talaga. Pupunta na ako diyan para pag-usapan ang susunod na proyekto. Sige, Manager Sang. Maligayang pagdating. Boss Ann, may sunog. Apoy sa buong pasilyo. Ano? Bakit may sunog? Huwag nang magtanong, tulungan ninyo akong mag-apula. CJ. Pagod na pagod ako. Sa wakas, napatay na ang apoy. Buti na lang maliit lang ang sunog. Pero kakaiba ito. Wala talagang makitang pinagmulan. Ibig mong sabihin, Sino ang may-ari o tagapamahala ng kumpanyang ito? Ako, May sumbong mula sa publiko na may panganib dito sa lugar ninyo. Mukhang huli na. Sumama kayo sa amin. Pa sa investigasyon. Boss Ann, parang may nagsunog. Puntahan mo agad ang admin at kunin ang footage ng TV. Hintayin mo si Supervisor Zhang at sabihin mo sa kanya ang sitwasyon. Tutulungan niya ako. Sek. Pag nakuha mo na ang pera, huwag mong hayaang mahanap ka ng kahit sino. Ang bait naman ni Attorney Ann. Akala ko ba sikat na abogado si Attorney Ann? Bakit mo pinapayagan ang pagsisindi ng sunog? Kung ayaw mo na ng dila mo, pwede kitang tulungan. Mali ako, Attorney Ann. Hindi ako dapat nagsalita ng ganoon. Tandaan mo, ikaw ang nagsindi ng apoy. Ibebenta kita. Maami akong paraan. Hindi ko alam kung anong masamang paraan ang ginamit ng hayop na yon. Nakapagtatagpa ng kumpanya. Kaya pala naglakas loob na sumalungat sa atin. Attorney Ann, gusto mo bang tulungan kita na siya ay? Huwag na. Yung maduming paraan mo, hindi bagay. Ang paraan ko ang magpapahirap sa kanya ng husto. Tama ang sinabi ni Attorney Ann. Akala ko ba dahil sa sunog kaya ako dinala rito para imbestigahan? Bakit ako ikinulong sa detention cell? Kakakuha lang namin ng ulat, hindi lang fire hazard ang problema ng kumpanya nyo. May kaso pa ng panloloko at pagpek ng dokumento. Kaya dito ka na namin ililipat. Panloloko at pagpeke ng dokumento. Imposible yan. Hindi na yan problema ko. Hoy, uwi kayo. Kaibigan, bumalik ka. MS Anfeng, no? May tawag para sa'yo. 30 segundo lang ang oras. Okay, salamat. MS An, ako too. Nasa labas ako ng presinto. Sabihin mo sa akin ang nangyari. Ganito kasi iyon, sinunog ang kumpanya namin. Hindi mo inaasahang ako ang darating, no? Ikaw pala ang may kagagawa nito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ansyande, bilang isang abogado, alam mo dapat. Kung gaano kalala ang parusa sa pagsisindi ng apoy. Nagsasalita ka na naman ng kung ano-ano. At ikinulong mo pa ako dahil daw sa panloloko at pagpeke ng dokumento. Nakakatawa. Ako ang nagpatakbo ng kumpanyang ito mula sa simula. Mas alam ko ang kalagayan nito kaysa sayo. I-ano ngayon? Kahit hindi mo aminin, hindi ka magtatagumpay. Isang hampas lupang galing sa orphanage, ang mga kaibigan mo, ay mga walang kwenta lang. Ano, umaasa ka bang ililigtas ka nila? O may paraan ka para iligtas ang sarili mo? Inosente. Kayong mga ang mga dakilang boss. Buti naman alam mo, pero sayang. Wala kang pagkakataong tanggapin namin.
Pero isang araw, tatapakan ko kayo ng husto. Hahaha, huwag kang magyabang, maliit na lahi. Mas mabuti pang isipin mo kung paano ka makakalabas dito. San? Ano? Anong inaangal mo? Tapos na ang oras. MS An, ayos ka lang ba? Ayos lang, salamat sa pag-aalala. Managers Hang, bakit ka nandito? Ati, An, matagal na kitang naririnig. Ang kumpanya ni MS An ay isa sa aming pangunahing partner sa Dow Show. Kung mayroon kang anumang pagdududa sa kanilang kumpanya, handa kaming ipagtanggol ito ng aming legal team. Managers Hang, baka may mali dito. Paano siya, isang may masamang reputasyon, makakapartner sa inyo? Mali? Ati, An, ang galing ni MS An ay higit pa sa inyong tatlong magkakapatid na An. Impossible. Managers Hang, tiyak na nilinlang kanya. Dapat kang maging maingat. Mag-ingat ka na lang. MS An, nailabas na namin kayo, sumama ka sa akin. Manager Zhang, may guwantes ka ba? Meron. Pero MS An, bakit mo kailangan ng guwantes? Siyempre, para mailabas ang nararamdaman ko. Lahi, anong gagawin mo? Sasaktan kita. Hahampasin mo ako? Isipuso kita. Papakulungin kita. Walang TV sa selda, wala kang fingerprint ko. Ano nang ebidensya mo? Sige. Ati, An, sigurado ka bang gagawin mo ito? Sige. Ngayon, tatanggapin ko na lang. Huwag mong hayaang makahanap ako ng pagkakataon. Papatayin kita. Sige, hintayin ko ang mga paraan mo. Pwede mo nang gamitin ang iyong mga mababang paraan. Sej, pareho pa rin ang presyo. Walang problema. Ikaw. Kuya. Lao-san. Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo kay Xiaofeng? Ano? Isang maliit na lahi lang yan. Bakit kayo nagagalit ng ganyan? Kuya, anong nangyari sa'yo? Nababaliw na ako. Tingnan mong mabuti ang binabanggit mong anak na yan. Kung gaano siya katindi sa pagsamba sa'yo noon. Ano to? Huwag mong itapon sa akin, pag-aralan mong mabuti, kung hindi, pagsisisihan mo habang buhay. Segish, titingnan ko. Anong pagsisisi ang meron? Nagkape ako para kay Kuya Er, tama na dapat ang temperatura. Pero di ko alam kung bakit, nasaktan pa rin si Kuya Er, ang tanga-tanga ko. Nagalit si Kuya Er, binuhusan niya ako ng kape. Ang init, ang sakit. Sinabihan ako ni Mama Wong ng palihim. Siksingsin ang pumalit ng tasa. Kaya pala nasaktan si Kuya Er. Pero di ako makapagpaliwanag kay Kuya Er. Nanalo si Kuya Er ng kaso para sa mga magsasaka, ang galing. Naghandaan ng tagumpay sina Mama at Papa para kay Kuya Er. Masaya silang nagkakasiyahan. Gusto ko ring sumali. Pero ikinulong ako ni Mama sa kwarto, di ako pinapalabas. Kuya, San. Di ba ninyo nakikita? Mga panlilinlang lang ng anak na yan. Mga panlilin lang. Anong pakay niya sa mga panlilin lang na yan, sabihin mo sa akin. Sino ang nakakaalang? Yayamanin ba ng pamilyaan ang gusto niya? O ang pagiging prinsesa ng pamilyaan? Kung yun ang gusto niya, bakit pa niya gustong iwan tayo at ang mga magulang, sabihin mo sa akin? Anong gusto mong sabihin? Alam kong mahirap tanggapin, sumasalungat sa paniniwala mo ang mga to. Tingnan mong muli ang mga to. Yung tinitignan mo. Exam sa Math Olympiad ni An Xingxin yan. Inihambing sa sulat kamay ni Xiaofeng. Pareho sa kay Xiaofeng. Kung di ka naniniwala,
Wala kang ebidensya mula sa pulisya. Nagdaya si Xingxin sa Math Olympiad, ito ang larawan. Nasa paaralan si Xingxin. Pinapalo niya si Xiaofeng, nakuha ng sisi. Kuya. San? Hindi ako tao. Sobrang napabayaan natin si Xiaofeng. Kaya tayo. Makakahabol pa kaya? Subukan natin. Anong nangyari? Masama. Nasa panganib si Xiaofeng. Magandang pakikipagtulungan, binibining An. Magandang pakikipagtulungan. Boss An, ayon sa suporta sa kontreta. Ang kumpanya natin ngayong taon, sasakay sa uso para umangat. Huwag mag-isip ng masyadong maganda, gawin mo lang ang nararapat ngayon. Boss An, hindi pa kita tinatanong, kamusta ka? Wala ba silang ginawa sa'yo? Wala. Mabuti naman. Xiao Zhao. Ha? Malakas ang swerte mo, nakaiwas ka pa. Sino ang nag-utos sa'yo? Tanungin mo si kamatayan. Sabihin mo sa akin, si Ansiande ba ang nagpadala sa'yo? Akala mo ba sasabihin ko sa'yo? Tikman mo rin ang sakit. Xiaofeng, huwag kang magpakabaliw. May pananagutan ka sa pagkasugat. Kalmahan mo. Bitawan mo ako. E di mangako ka muna sa akin. Huwag kang magpakabaliw. Xiao Zhao, ayos ka lang ba? Boss An, ayos lang ako. Maraming tao dito, umalis na muna tayo. CJ, Xiaofeng, ako. Ansiande. Hindi mo ako napapatay ng isang beses. Ano pa ang gusto mo? Xiaofeng, wala akong ginawa. Pakinggan mo muna ako. Nandito ako para humingi ng tawad. Alam ko na ang pagkakamali ko. Matapang ka bang sabihing hindi ikaw ang nagpadala nitong tao? Ngayong nahayag na ang totoo, natatakot kang mapasangkot sa pagpatay. Kaya nagpapakumbaba ka na lang. Ansiande, tunay kang gintong abogado. Xiaofeng, nagkakamali ka. Nagsisisi talaga kami. Tumahimik ka. Walang mabuti sa pamilya ninyong An. Hindi ko ba alam ang masasamang balak ninyo? Umalis ka. Xiaofeng, Kuya hayaan mo muna si Xiaofeng na dalhin ang kaibigan niya sa ospital. Ang susunod na usapan, sa susunod na lang. Si Xiaofeng. Lalo pang lumalim ang pagdududa niya sa atin. Lolo bakit ka nagpakaloko-loko? Naglakas loob ka pang mag-utos ng pagpatay at sa sarili nating kapatid pa. Kuya, hindi ko naman balak patayin si Xiaofeng. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Ikaw ang bahala dyan. Gago ka, hindi ba sinabi ko sa'yo? Turuan mo lang siya ng leksyon? Sino ang nag-utos sa'yo na gumamit ng kusilyo? Ha? Gusto mo pa siyang patayin? Abogado An. Ikaw ang nag-utos sa akin na gumamit ng kusilyo, di ba? Huwag mong kalimutan, alam ko ang lahat ng kalokohan mo. Kung isusuko kita sa pulis, hindi bababa sa 10 taon kang makukulong. Bahala ka, Abogado An. Nga pala, may anak kang babae, di ba? Anong balak mo? Ansyande, binabalaan kita. Kung mahawakan mo lang ang isang buhok ng anak ko, papatayin kita. Sabihin mo kung sino ang nag-utos sa'yo na patayin si Xiaofeng. Sabihin mo, bibigyan ka namin ng pera. Makapag-abroad ka kasama ang anak mo. Huwag mo akong lokohin. Wala kang karapatan pumili. Sasabihin ko. Si Ansinsin. Siya. Narinig niyang gusto mong pag-initan si Anfeng. Kaya binigyan niya ako ng 500,000 para patayin si Anfeng. At pagkatapos ay isisi sa'yo.
Boss Ann, nandito ka na pala. Bakit ka pumunta sa opisina? Di ba sabi ng doktor? Magpahinga ka ng 2 buwan? Simula pa lang ng kumpanya, maraming trabaho. Hindi pwedeng magpabaya. Sige, mag-ingat ka at magpahinga. Sek, inga pala, Boss Ann. Nahuli na ba yung salarin? Kanina lang, sinabi sa akin ng pulis na iyong salarin ay sumuko na dahil sa pagnanakaw. Wala ba itong kinalaman kay Anchande? At sa mga kasama niya? Maraming paraan ang pamilyaan para pilitin ang isang tauhan na sumuko ng madali. Pero wala tayong magagawa, wala pang ebidensya ang pulis na si Anxiande ang direktang salarin. Sig, Boss Ann, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Sig, asikasuhin ko muna ito. CJ, kaya na ba ang oras? Sige, pupunta na ako. Xiao Zhang. Sumang-ayon akong makipagkita sa Anfeng, Sumang-ayon akong makipagkita sa taong yon, si Anfeng. Yung batang yon, dahil lang sa'yo ako pumayag. Pero sa susunod, huwag mo na akong idadala sa ganyang sitwasyon. Masisira ang tiwala sa'yo, alam mo ba yon? Boss Liu, kahit bata si Anfeng. Pero ang galing niya sa negosyo. Haha, galing sa negosyo? Teenager lang yan, gaano ba kagaling yan? Sandali lang po, makikilala niyo na siya. Ay, kailangan pa maghintay? Anong oras na? Hindi pa rin dumaating? Manager Zhang, pasensya na, traffic sa daan. Okay lang, MS Ann, ipakikilala kita. Ito ang aming general manager. Boss Liu, ako si Anfeng. Founder ng Rising Wind Media. Bigyan kita ng 5 minuto. Kung hindi mo ako makonvince sa loob ng 5 minuto, paalam na. Boss Liu, tingnan niyo ito. Ito ang 5-year plan ng Rising Wind Media. Wala akong oras para tingnan ang plano ng kumpanya nyo. 4 minuto na lang ang natitira. Boss Liu, tingnan niyo ito. Ito ang total transaction volume ng kumpanya namin sa loob ng 1 buwan. $5 bilyon. Opo, Boss Liu. Sigurado ka bang tama ang datos na yan? Ganap na tama ang datos. Ang kumpanya ni MS Ann ay may average daily transaction na 170 milyon sa nakaraang buwan at net profit na hindi bababa sa 50%. Masasabi kong ang bagong track na ito ay sapat para baguhin ang buong income model ng Daoshu. Ay, MS Ann, ang ideya mo ay talagang napaka-unike. Genius. Tunay na genius. Ay, MS Ann. Humingi ako ng paumanhin sa aking pagiging bastos kanina. Ano pong sinasabi ninyo, Boss Liu? Kung gayon, MS Ann, ayusin na natin ang partnership na ito. Xiao Zhang, kunin mo ang aking nakatagong. Dahong pao, bilisan mo. Sig, kukunin ko na. Upo tayo. Ay kuya, dumating ka na rin. Ansinsin, paano natin ihanda ang mga bagay na yan? At sasabihin sa magulang? Hintayin muna natin makalat ng ebidensya, sir, bago tayo magsabi. Nandyan ang mga magulang natin. Nandyan, tumakas ang financial director na may daladalang 500 milyon. Magulo ang buong kumpanya at nahihirapan na rin ang mga magulang natin. Sige, pasok muna tayo. Honey, huwag kang magalit, alagaan mo ang katawan mo. Itatay, huwag kang magalit. Ang problema sa grupo, nag-iisip na si kuya ng paraan. Masosolusyonan din yan. Tatay, umupo ka at uminom. Masunurin talaga si Tsintsin. Kumusta? Nahuli na ba ang tao? Hindi. Sinabi ng pulis matagal nang planado ang kumplong ito. Sa maikling panahon, wala silang mahanap na anumang kakas. Anong gagawin natin? Ang 5 bilyong butas sa pondo. Kung hindi mapunan, mapuputol ang chain ng pondo at malalagot ang grupo. Tatay, ang pinakamahalaga ngayon, humanap pa tayo ng pondo. Kanino tayo hihingi? Nagtanong na ako sa ilang bangko. Wala ni isang nagpautang. Tatay, nakalimutan mo ba? May kakilala ka pa yung dati mong kaklase. Sinong sinasabi mo? Si Ji Liu Hezai, ang general manager ng Daoshu.
Sa posisyon at estado ni Boss Liu sa Dutch Group, kahit hindi niya tayo agad matulungan sa pera, maaari siyang magbigay ng koneksyon para tulungan tayo. Magbenta ng inventaryo at mabilis makakuha ng pondo. Ama, bakit hindi ko naisip yon? Mabuti na lang at nariyan ka, Junkian. Maasahan. Oh, Sage, mahal, pupunta na tayo kay Ji Liu. Tatay, sama ako. Makakakilala rin ako ng iba. Sage, sama-sama tayo. Paimbestigahan natin, sir. Tungkol sa transaksyong pera ni Xingxin at ng financial director. Sage. Sin, pakitaan mo ng respeto si Tito Liu mamaya. Huwag mong isiping maganda ang lagay ni tatay. Hindi ako katulad ni Tito Liu. Alam ko na, tatay. Ang galing talaga ng aming Tsingkin. Ikaw pala? Sinong nag-utos sa'yo na mabangga ang aming Tsingkin? Mag-sorry ka agad kay Tsinsin. Itong batang to sa inyo, hindi tumitingin sa daan. Bakit ako pa ang sinisisi? Kahit tumingin man o hindi si Tsingkin. Dahil nabangga mo siya, kailangan mong humingi ng tawad. Bakit ko gagawin yon? Dahil anak kita, gagawin ko ang gusto ko. Mag-sorry ka na. Hindi. Yan, Lin, huwag mong kalimutan, wala na tayong relasyon bilang mag-ina. Huwag kang mag-asta na kamag-anak kita. Huwag mo nang banggitin yan, babatukan kita. Emmet Linyuru, paalala lang. Punong-puno ng chifis dito, illegal ang manakit. Anong ginagawa mo rito? Anong pakialam niyo kung nandito ako? Bakit mo siya tinatanong? Sa kakayahan niya. Maglilinis lang siya ng banyo rito. Haha. Tumigil sa pag-aaral, nagtrabaho. Akala ko, nag-improve ka na. Dito ka pala naglilinis ng banyo. Magmakaawa ka ngayon, baka patawarin ka pa ni Papa. Mukhang may problema talaga sa utak niyo. Ano? Sinasabi mong may sakit ako? Ah, naiintindihan mo pa pala. Mukhang hindi pa naman ganun kalala. Anfeng. Binigyan kita ng pagkakataon, di mo iningatan. Huwag mo na akong sisihin. Ako si Liu Hezei, CE ng Xiaozong Daoshu. Kaklase ng asawa ko. Para palisin ang isang tagalinis ng banyo. Isang salita lang yan. Oy, Lao Liu. Oy, Lao An. Di ba sabi ko hintayin mo ako sa baba? Bakit ka umakyat? Gusto kitang makita, kaklase. Kaya umakyat ako. Kailangan kasing urgent eh. Ah, yung sa kumpanya mo? Mahirap yun. Ah, magkakilala kayo? Tito Liu, kapatid ko si Anfeng. Madalas siyang padalos-dalos. Kung may mali siyang nagawa, pakisabihan lang po. Ah, magkakamag-anak pala kayo? Sana sinabi nyo agad. Madali na lang to. Laoan, anong kailangan mo? Sabihin mo. Ay, si Tsingtsin talaga, napaka-thoughtful. Napapasaya niya si Lao An. Hindi naman. Lao Liu, tulungan mo naman ako. Kumuha ng pondo. Paapunan ang butas sa grupo. Kukuha ng pondo. Magkano? 500 milyon. 500 milyon? Ay, di yan maliit na halaga. Pero dahil kay MS An, tutulungan kita. Tsingtsin, tama ang desisyon naming dalhin ka rito. Sabihin mo anong gusto mo, ibibigay ko. Talaga? Naman, gusto ko ng forced. Walang problema. Boss Liu, paalala ko lang. Pinutol ko na ang relasyon sa magulang ko. Sino ba ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita? Tagalinis ng kubeta. Umalis ka na. Huwag mong abalahin ang mahalagang usapan namin. Lao Liu, pasensya na sa kahihiyan. Itong maliit na to ay talagang walang modo. Tanggalin mo na lang siya. Huwag mong pabayaan dahil sa relasyon natin. Sandali. Tapos na ang relasyon ninyo, di ba? Totoo yan. Ah, pasensya na. Director An, hindi ko kayo matutulungan. Bakit, Lao Liu? Kanina lang ayos naman ang usapan. Inga, sabi mo nga kanina. Dahil kay Tsingtsin, tutulong ka? Pasensya na, nagkaintindihan lang. Ang tinutukoy kong binibining An, hindi si An Sinsin, kundi si binibining Anfeng. Ha? Lao Liu? Nagkakamali ka ba? Siya yung maliit na yan na lumaki sa ampunan. Bastos at walang modo, anong mukha ang mayroon siya? Tama.
Hindi pa siya nakakatapos ng high school, huminto na. Hindi tulad ng aming Tsinsin. Matatalino at kakatapos lang manalo sa National Math Olympiad. AME, mga palaka sa balon. Sabihin ko sa inyo, ang kagalingan ni Binibining Anfeng, kahit 10 buhay pa kayo, hindi ninyo abutin. Lao Liu. Mga magkaklase naman tayo noon. Kung ayaw mong tumulong, sabihin mo na lang ng diretso. Huwag mong gamitin ang maliit na yan na dahilan. Sex, diretso na. Nakakadiri kayo. Ayaw kong tumulong. Ke? Ikaw? Ingat. Hindi na kita ihatid. Kung kahapon pa ito, baka pinag-isipan ko pa. Pero kinainisan ninyo si Binibining An. Huwag na kayong magtaka kung magiging bastos ako. Sex. Tandaan ninyo to. Umalis na tayo. Binibining An, pesensya na. Nabwisit ka, kung alam ko lang na masama pala ang relasyon ninyo. Pinaharang ko na sana ng guard. Boss Liu, nagbibiro ka. Mga lumang usapan lang yan. Mabuti naman kung hindi mo na iniisip. Oo, tingnan mo. Ito ang espesyal na inihanda kong matandang sa. Tikman mo. Sige, hindi na ako mahihiya. Ano ba, sa ating relasyon, walang hiyaan. Salamat, Boss Liu. Nakakagigil. Kasalanan ng yan kaya hindi natuloy ang usapan. Hay naku, kanina pa tayong nagkakasunduan. Biglang nagbago ang mukha ni Lao Liu. Baka dahil talaga kay Anfeng. Dahil sa ano? Ano ba meron siya? Mapa, maganda naman si Ed. Baka may kung ano sa kanila ni Tito Liu. Sigurado yan. Walang hiya talaga, paano ako nagkaroon ng ganitong anak. Minamaliit niya ang sarili, hindi niya inaalagaan ang dignidad. Ang angkan nating an ay iginagalang. Paano nangyari ito? Walang utang na loob. Pa, anong gagawin natin? Baka pwedeng gamitin ang relasyon ni Ed at ni Tito Liu para magkaroon tayo ng laban, para mapilitan siyang tumulong. AMM. Magandang idea yan. Si Lao Liu, mataas ang posisyon sa Dao Show. Pinakaayaw niya ang mga iskandalo. Ang hindi tamang relasyon nila. Ang magiging sandata natin laban sa kanya. Matalino ka talaga, Tsinsin. Paano natin ito gagawin? Paano natin ilalabas ang balita? Sa mga tabloid. Magulo at kabahan si Lao Liu. Pag medyo kumalma na, saka natin pipigilin. Saka tayo lalapit sa kanya. Sige, may kilala akong mga tabloid. Nasa balita na. Hahaha. Totoo? Tingnan natin kung paano. Magpapanatili ng komposura si Lao Liu. Sagutin mo na. Hintayin muna natin ng konti. Hoy, Lao Liu, may kailangan ka? Lao An. Ayong dalawa ang may pakana nito, no? Hindi ko naintindihan ang sinasabi mo. Mukhang kayo nga. Lao Liu, mas mabuting. Mag-usap tayo ng maayos, walang dapat. Ansensyan, binabalaan kita. Lahat ng proyekto ng grupo ninyo sa Dao Show. Kinansela na, Lao Liu, hoy. Anong nangyari? John Kian. Ano? Ang proyekto natin sa Dao Show. Kinansela ng isang panig. Nabunyag din ang balita na tumakas ang financial director na may daladalang pera. Wala na, mahal. Nag-crash ang stocks ng ating grupo. Ano? Tatay, Inatake ng high blood. Mamaya, magpahinga ka ng mabuti. Walang malubha. Salamat, Doktor. Samahan mo. Sumama ka sa akin. kumusta na ang asawa ko? Hindi pa mamamatay. John Kian. Kumusta na ang nangyayari sa grupo? Tatay, nagkagulo ang kumpanya, imbestigahan ko na. Ang tunay na may sala, parang si Tito Liu, pero... Hindi ba nakipag-usap kayo kay Tito Liu para sa pakikipagtulungan? Bakit naging ganito? Dahil pa rin kay Anfeng, yung anak ng iba. Anong kinalaman ni Xiaofeng dito? Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang kakayahan. Umakyat sa kama ni Liu Hezai. Ngayon, humihip ng hangin sa tainga ni Liu Hezai. Tatay, nanay. Hindi naman kayo magkakala na tinutulungan ni Tito Liu si Xiaofeng. Dahil sa hindi tamang relasyon.
Kung hindi, ano pa? Mali kayong lahat, imbestigahan ko na. Ang kumpanya ni Xiaofeng, ang kanyang arawang trading limit. Umaabot ng mahigit 100 milyon, pinahalagahan ng Daoshu Company. Kaya tinutulungan siya ni Tito Liu. Impossible yan. Anak ng iba lang siya, saan niya nakuha ang ganoong kakayahan? Nadaya lang siya, ginawang legal representative ng isang outsourcing company. Imbestigahan ko na, si Xiaofeng talaga, ang controlling shareholder ng kumpanya. At ang ating grupo, nasa bingit ng pagbagsak. 100 na lang ang natitira. Sabihin mo, lumapit kay Xiaofeng. Ano? Ako ang lalapit sa kanya? Talagang hindi pwede. Dahan-dahan. Tama ang sinabi ng nanay mo. Ibaba natin ang mukha natin para lumapit sa kanya? Anong klaseng yan? Ganito na lang, Junyan, sabihin mo sa kanya. Bibigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Basta makatulong lang ito sa kumpanya natin para malampasan ang krisis. Kilala pa rin namin ang anak namin ito. Tatay. Sa tingin mo, si Xiaofeng, gusto pa ba niyang maging anak niyo? Pinastudi ko na sa strategy department ng kumpanya. Malaki ang potensyal ng kumpanya ni Xiaofeng. Lampas pa ng ilang beses kaysa sa Anclan. Sa tingin niyo, si Xiaofeng, gusto pa bang may kinalaman sa Anclan? Kailangan ba talagang mapakumbaba at makiusap sa kanya? Ito lang ang tanging paraan. Segj, naintindihan ko. Bukas ng gabi sa Daoshu Group. May victory party para kay Xiaofeng. Ito ang invitation, kailangan lahat tayo pumunta. Walang dapat mawala. Tagay-tagay, Boss An. Sa loob lang ng isang buwan, ang Kaifeng Media ninyo, kilala na sa lahat, kapag may magandang proyekto sa hinahara. Isama ninyo naman kaming mga matatanda. Nakakatuwa naman po, Boss Yu, ako'y bata pa. Kailangan ko ng gabay ng mga nakatatanda. Sabi ko na't ibang tao si Boss An. Tama si Boss Wu, dapat mas magtulungan tayo sa hinahara. Ha. Boss An, dumating na ang mga taga-Anclan. Nasaan? Nasa pinto, pinaharang ko sila, hindi ko alam. Saan nila nakuha ang invitation? Ano sa tingin ninyo, papapasukin ba sila? Huwag. Ako mismo ang sasalubong sa kanila. Nakita mo, invitation, umalis ka na. May balita kami, invalid na ang invitation mo. Hindi ka maaring pumasok. Sino ang nag-invalidate? Pakilabas siya. Nga. Ako. Ikaw pala, traitor. Xiaofeng, nabalitaan naming maayos ang buhay mo. Nagpakapal lang kami ng mukha para sumali sa selebrasyon. Huwag kang magalit ha. Mas komportable pa rin pakinggan na tawagin akong Xiaoso. Maaming pagkakamali ang mga magulang ko noon, pero Nagagalit ako. ano? Sinabi mong huwag akong magalit, pero galit na galit ako. Ano ang gagawin natin dito? Nagpakumbaba na kami at humingi ng tawad. Ano pa ba ang gusto mo? Ginawa ko bang hingin sa inyo ang paghingi ng tawad, Yelin? Kung hindi naman, kung magsusori kayo, dapat ipakita ninyo ang ugali ng isang nagpapakumbaba. Ano ba talaga ang gusto mong gawin namin? Lumuhod para makita ko ang inyong sinseridad. Ano ba? Hinihiling mo pang lumuhod kami sa'yo. Walang utang na loob. Hindi ka karapat-dapat sa mga ninuno natin. Pagbigyan ko kayo ng pagkakataon na lumuhod. Hindi ito magtatagal. Impossible. Tama na. Huwag nang mag-ingay. Ang mga may malaking pangarap, hindi nag-alala sa maliliit na bagay. Xiaofeng, pwede kaming lumuhod. Pero pwedeng sa ibang lugar na lang? Mukhang hindi rin pinahalagahan ni Ian ang pagkakataong ito. Huwag. Dito na tayo lumuhod. Ete, sa harap ng maraming tao, papaluhurin mo ang mga magulang natin. Masama yan sa karma. Bingi ka ba? Sabi ko, kayong lahat. Kailangan lumuhod sa harap ko kasama ka. Ikaw, Hindi naghihintay ang oras, mga Ginoo. Makinig kayong lahat. Lumuhod. tatay. Sinsin, makinig ka, lumuhod. Sinsin, lumuhod muna tayo. Kapag naayos na ang problema ng grupo natin, saka natin pag-usapan ito.
Supervisor Zhang, Boss Liu. Uwi na tayo. Paalisin na sila. Kainis. Pa sa kinabukasan. At sa mas magandang pakikipagtulungan kay Boss An. Inom tayong lahat. Agay, agay, agay. Salamat sa inyong lahat. Xiao Feng. Hindi maganda ang trato ko sa'yo noon, pero lumuhod na rin ako kanina. Kalimutan na natin ang mga nakaraan. Ano po ang gusto ninyong sabihin? Gusto lang tanungin ng tatay mo, kailan mo babala? Tulungan ang grupo natin sa krisis na ito? Sa handaan, huwag nating pag-usapan ang masasamang bagay. Sige, magdiwang muna tayo. Director An. Ang inyong imbitasyon, ang upuan ninyo ay nasa huling hanay. Pakiupo na lang sa likod. At ang isang imbitasyon, isang upuan lang. Gets. Boss An, 30 taon sa kabilang ibayo. Sobrang sarap ng pakiramdam ng pagbabago ng kapalaran. Simula pa lang to. Ikaw na ang tumungo sa entablado. CJ, maligayang pagdalo sa aming victory party ng Kifeng Media. Una, taos pusong pasasalamat sa aking kasangga sa negosyo. Xiao Zhao. Pangalawa, kay Boss Liu ng Daoshu. At sa suporta ni Manager Zhang. Panghuli, espesyal na pasasalamat kay Ginoong An Chen Shan. At kay Ginang Lin Yuru, kasama ang kanilang mga anak, An Junqian at An Xiande. Bakit niya kami binanggit? Siguro nagbago na ang isip niya. Dugo pa rin ang nananalaytay, kaya pang magbago. Bigyan natin sila ng mainit na palakpakan, paakyatin natin sila. Ano, ayos ba? Hindi sapat ang pag-amin. Kailangan pa ring pagalitan. Tigil na, akyat na tayo. Maaming nakatingin. Sa totoo lang, kung wala sila, wala ang Anfeng na yon. Kaya ngayong gabi, para sa bawat isa sa kanila, may handog akong espesyal na regalo. AMM, may regalo pa para sa atin. Gusto yata magbayad puri. May konsensya pa pala. Sino kaya ang unahin? Ikaw na. Anligi, tingnan mo. Ang regalong handog ko para sa iyo. Xiao Feng. Ele, tahimik. Xiao Zhao. Ano sa tingin ninyo? Maganda ba ang regalo ko para kay Anli? Nagsorry na si Sanji sa'yo. Bakit mo sisirain ang career ko? Kung sapat ang pagsorry, bakit may pulis? Mali ako noon, Sanji. Pero sobra na ito. Sobra. 10 taon, buong 10 taon. Kapag masama ang mood mo, binabato mo ako ng baseball bat. Naaalala mo ba kung ilang beses? 326. 15 beses, hindi ako makabangon. 2 beses, nasa bingit ng kamatayan. Sobro daw ako. Bakit ka natigilan? Xiao Feng, nagkamali na nga si Lao San. Kahit magkapatid. Ano ba ang nagmamadali mo? Ikaw naman ang sumunod. Pulis, isusumbong ko si Anchandi. Siya ang nag-utos sa akin na magsunog sa harap ng Kaifeng Media. Hindi kita kilala. Anong pagsusunog? Hindi ko naintindihan. Mag-usap tayo na maayos.
Gusto mo bang gamitin ang anak ko para takutin ako? Sabihin ko sa iyo ng diretso, Antiandi. Inalagaan na ni Miss An ang anak ko. Hindi mo na ako matatakot ngayon, Xiaofeng. Ansyande. Ang kabutihan ay may gantimpala, ang kasamaan ay may kaparusahan. Pulis, abogado ang aking pangalawang anak. Imposibleng gumawa ng illegal. Tiyak na itong masamang tao. Ang nagkakaso sa kanya, dapat niyong imbestigahan ng mabuti. Huwag niyong pagbintangan. Imbestigahan ko na ang komunikasyon nila. Si Antiandi ang mastermind sa pagsusunog. Hindi ako naniniwala. Ipakita mo ang ebidensya. Bitawan mo. Kung hindi, arestuhin kita sa pagkadlang sa trabaho. Arestuhin mo. Kung kaya mo, arestuhin mo ang buong pamilya namin. Nanay. Tigilan mo, ako ang may gawa. Pangalawa, ikaw nga ba talaga? Paano mo nagawa ang ganitong kalaking pagkakamali? Kasalanan ko, nabulag ako noon. Pulis, sa pagsusunog lang ba kasali si Ansyande? Paano naman ang pag-upa ng mamamatay tao? Isang buwan na ang nakalipas, muntik na akong mapatay sa garahe ng kumpanya. Si Ansinsin. Binigyan niya ako ng 500,000. Gusto niya akong pumatay sa iyo. At isisi kay Ansindi. Ano? Si Tsinsin ang umupa ng mamamatay tao. Hindi ko pinapansin ang anumang galit mo sa pangalawa. Huwag mong idamay ang anak ko. Mabait at matalino si Tsinsin. Hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Tama. Ansinsin, saan ka pupunta? Nanay, tatay, hindi ako makakapatay. Wala akong ginawa. Sek. Si ate, tiyak na si at siya. Ang nagtulungan para ipahamak ako. Sige, Tsinsin, huwag kang matakot. Naniniwala ako sa iyo, anak. Tama na. Huwag kang magkunwari. Tiende, ano ang sinasabi mo? Nanay, si Ansinsin ang umupa ng mamamatay tao. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Simula pagkabata, si Ansinsin sa harap namin ay nagpapanggap na kawawa. Hindi nila alam na siya ang tunay na ahas at alakdan. Tumahimik ka. Alam kong hindi kayo naniniwala, kaya naghanda kami ng maaga. Ng ebidensya, kuya. Ito ang mga mensahe ng Financial Director at ni Tsinsin. Tsinsin, ikaw pala ang sumuporta sa kanya para nakawin ang 500 milyon at tumakas. Ito naman, direktang ebidensya na siya ang nagpapatay. Ikaw. Wala kang puso't kaluluwa. Nagsisisi ako na inampon kita. Hahaha. Anong pinagtatawanan mo? Natatawa ako. Sa loob ng 10 taon, dahil sa akin, ang babaeng ahas. Pinahirapan ninyo ang sarili ninyong anak hanggang sa maging halimaw. Hahaha. Dapat ba akong tumawa? Nagkamali kami sa'yo. Pero masama talaga ang ugali ni Anfeng. Lahat ng masamang ginawa niya ay gawa-gawa ko lang. Hahaha. Ano? Aminin ko, maganda talaga ang lahi ng pamilyang An. Sa totoo lang, matalino at magaling siya. Naiinggit ako. Kaya ginawa ko ang lahat para sirain siya at kunin ang lahat ng sa kanya. Pati math achievements, buhay niya. At pagmamahal ng mga magulang niya. Hahaha. Loko. Loko ka. Loko ako. Ginulo ko. Ang pamilya ninyo. Apos na. Dalhin na silang lahat. Hahaha. Hey! Lauer. Tingnan ninyo. Xiaofeng, nagkamali ang nanay. Pasensya na sa'yo, anak. Hindi namin hinihiling ang kapatawaran mo. Pero nakikiusap kami, bigyan mo kami ng pagkakataon na magbago. Luha ng buwaya. Xiaofeng. Naibigay na ang regalo. Nina Ansyande at Anli. Kayo naman. Ano?
May safety issue sa production ng Anshi Group. Maghanda agad ng ETA. Scandal ng executives. Anong ginagawa ninyo? Kumusta? Masaya ba si Anjung Kian? Andin ang apelyido mo, bakit mo gustong wasakin ang grupo? Dahil anang apelyido ko. Kaya hindi ko kayo pinatay ng tuluyan. Xiao Zhao. Bumili ako ng Uncorporation sa 2% ng presyo sa merkado. Hindi pwede. Wala kang pagpipilian. Tawag ng pinakamalaking distributor natin. Tatay. Tumawag din sa akin ng board of directors. Tatay, nanay, tawag ng brand partner, pipirmahan ko. Bakit biglang sumabog ang boss and corporation? Ang daming negatibong balita. Peke lang yon, umupa ako ng ilang aktor. Tinawagan ko sila para lupunin. Medyo masama ba to? Marumi man ang pamamaraan pero nabayaran ko sila sa sarili nilang paraan. Masaya ako.